3 centum ko naman, first si Gio, uwi ka na, please lang. Uwi ka na lang, please lang. Yun ang masasabi ko sa'yo. Then, si Becca naman, sige na, uwi ka na din. Ayaw mo naman na dito eh, go uwi ka na. 'Di ba? Uwi na. Yung mga ayaw, uwi na. Ayaw lumaban, uwi na. Hindi na kailangan pa ng explanation. Hindi na kailangan magplastikan. Hindi kailangan mag-playing safe. Magbo-bottom reveal ka kanina, playing safe ka sa sagot mo, nag-revelation ka pa. Pangatlong centum ko si Mitch. Kasi alam kong sarcastic siya. Sarcastic siya sa loob kanina para pagtatanong kung bakit siya na-bottom. Alam kong sarcastic yun, pero for me, it's not a good joke na parang sasabihin mo yun, even you know to yourself kung bakit ka na-bottom. And hindi ko naman, sobrang close ko sila ni May. Wala akong doon, pero ang sa akin lang, pag nandito tayo sa loob ng mansyon, nilalaban mo na from the start eh. Bakit naglalaylo? Bakit biglang hihina or biglang mawawala? Ang una ko is si Gio. Since feeling ko kung nanonood naman kayo is wala talaga yung presence niya dito. Again, this is a competition, guys. Kahit pa sabihin natin sa lahat ng challenges mag-top 1 ka, kahit wala ka sa loob ng mansyon, iba pa rin dito. Si Noah. Si Noah, nakasama ko siya sa FNC. And katulad ko, masasabi ko na isa siya sa mga, kuwari, tahimik nga lang kami, tinatawag kaming mga nonchalant doon talaga. Pero, siguro one thing kay Noah, hindi siya nagbago. Like, yung Noah na nandito, parang hindi nakikipaglaban sa 1M. Si Becca. Si Becca kasi, nakikita ko yung sipag niya talaga and dedication niya dito sa loob. Pero minsan sa challenges, actually the last challenge lang is, nakikita ko na lumalaban siya talaga, na pinupush niya. Pero there are times na parang okay lang sa kanya, na mapauwi, na okay lang sa kanya, na gano'n na lang. Why Fred? Kasi kasama ko siya na sa lowest po kami. Yun lang naman po yung reason ko na may ibigay kong reason kay Fred. Kasi okay naman po si Fred. Sa ugali, okay naman po siya. And kay Mitch naman po, alam ko naman po na marami po si Mitch nasabi sa akin. Hindi niya ako nakikitaan na content creator po ako. Ayun yung reason ko bakit ko siya isasama dito sa Centum ko. Kasi lahat nga po kami content creators dito, pero bakit siya hindi niya ako nakikitaan as content creator. And Gio naman po, wala po siya dito sa mansion. Umalis po siya. Ayun. So, kaya po siya isasama ko din po sa Centum ko kasi nga po, di ba po may challenge kami dito tapos wala siya. So, parang unfair yun sa amin ng mga gumagawa ng challenge. Ang vote to Centum ko na una is si Gio. And I know na deserve mong ma-Centum dahil di ko naman nakikita sa'yo yung presensya mo and at the same time yung perseverance mo for 1M. Ikaw yung second Centum ko, Becca. Dahil for me, may part din na kahit alam kong wala ako dito sa loob ng mansion last week is sumusulyap ako sa 247. And kahit minsan pinaparamdam ko yung comment ko sa comment section is tinatest ko yung ibang sisi kung sino yung nakaharap doon, kung sino yung mag-e-entertain. Actually kanina lang to, habang nagda-drive ako pabalik ng mansion, nagko-comment. And si Becca yung nasa harapan. So parang one question, one answer lang din siya. So parang hindi niya na-entertain in a way na ayun yung kailangan namin dito sa loob ng mansion, kung paano mo i-present yung sarili mo sa mga tao. Iba na yung pinaglaban niya ngayon. Pansin na pansin ng mga tao yun pagdating sa ganong bagay. And for me, hindi na maganda yung nagiging influence nung isa para sa'yo. And syempre, as a content creator, parang ang pangit naman yun. Kasi individual tayo lumalaban dito, hindi naman dalawa-dalawa. So si Fred. Kasi si Becca, para sa akin, mahina. At saka, parang display lang dito sa mansion. Yung pangalawa ko nga si Gio. Hindi nyo makikita dito si Gio sa mansion eh. Iwan ko kung nasaan yun. Yung pangatlo ko si Noah. Si Noah. Pangilan ng bottom na to ni Noah. Kasi si Noah kasi wala eh, puro sayaw, walang tawag na parang walang lahat naman dito dancer, tapos
nandyan naman si Jiro, tapos dadagdag pa din siya. Ay, yun, si Noah. 3 centum ko naman. First, si Gio. Si Gio, hindi ko alam kung anong pinaglalaban niya. Ginawa niyang bahay bakasyonan nitong The House of Collab. Second ko ay si Becca. Si Becca kasi, i-compare niyo yung followers ni Ate Becca. Walang-wala ako doon sa followers niya. Pero natataasan ko si Ate Becca. Si Chanel. Si Chanel kasi, although lumalaban naman siya, pero nakukulangan ako. Mas nakikita ko yung pagiging team nila dito sa loob, love team nila dito sa loob. And yung mga sent homes ko is, una is si Fred. Kasi dati sobrang namamangha ako sa kanya, sobrang taas ang tingin ko sa kanya. Kasi yun nga, ang galing niya nung una. Sabi ko, OMG, there's a possible na pwede siya maging season ender and lalo na manalo ng 1 million. And pangalawang sent home ko rin is also si Gio. Sobrang namangha ako nung pagpasok niya kasi naging top 1 siya agad and sa challenges sobrang galing niya. Pero parang sabi ko, parang, yun nga, parang naging bahay, ano lang niya dito, palagi lang siyang, parang wala talaga siya rito. So parang sabi ko, parang hindi deserve na manalo ng 1 million at para maging season ender. Si Noah kasi yun nga yung attitude pa rin. And hindi ko pa rin nakikita yung improvement niya. So, sa akin lang, sana mas ma-push niya pa this week. And kung ma-push niya, sana mas maging deserve din siya maging season ender. If vote to send home ko, first si Gio Tang. Actually, si Gio Tang is kasama namin sa challenge. And parang sobrang unfair sa amin na kami yung parang nag-aano kami sa physical. Like, kami yung gumagawa tapos halos babae kami lahat. Halos babae kami lahat, and then sobrang nahihirapan kami. And then hindi simple yung ginagawa namin. Hindi lang siya simple, sobrang hirap pa. And then para sa amin sobrang unfair naman talaga na nasa labas siya at din sa amin nandito sa loob ng mansion. Ang pangalawang sent home ko is si Becca. Si Becca ay medyo minsan lutang. Sa totoo lang, medyo lutang. Ang pangatlo ko naman is si Fred. Si Fred, nakita ko sa report card niya, halos walang laman. Halos wala. Bakit wala? Kasi, anong ginagawa mo dito 1 week? May 1 week tayo dito para makapagawa ng mga UGC. Pero bakit nakita ko sa report card mo halos wala? Sige, una-una kong set home ay si Fred. Si Fred dahil parang alam naman ng bawat isa yan. Si Fred, grabe yung hype nung unang pasok namin dahil starter ako. Grabe yung hype na binigay niya sa live. Grabe yung hype na binigay niya sa buong family. And habang tumatagal, nawawala yung Fred na nakilala ko nung starter. Ang sunod kong sent home ay si Gio. Siyempre si Gio. Ayan. Unang-una sa lahat, hindi to bakasyonan yung mansion. Marami din nagsasabi sa amin, ultimo nandito kami sa bahay, pero sila sabi na parang nagbabakasyon lang kami. What if pa kaya ikaw? Rebecca po. Si Rebecca dahil parang, although may improvement siya sa the whole na pagpasok niya dito, pero hindi ko pa rin hanggang ngayon nakikita sa kanya yung pagiging content creators na gawain niya. Parang, hindi pa rin siya pasok sa pagiging content creator. 3 sent home ko. First is si Gio. Hindi ko alam kung bakit si Gio nandito ngayon. Pumasok siya dito para magbakasyon. And dun sa challenge namin, kayang-kaya niya tumulong and kaya niya mag-ano sa mga spender niya. Kasi malakas si Gio eh. Hindi ko alam kung bakit hindi siya lumaban. Si Fred. Good siya. Yes, good si Fred. And active naman siya dito. Pero hindi ko alam na ikitaan ko na si Fred na parang naglalaylo na siya. Parang hindi na siya nalaban. Like sa mga report card niya. China-check ko yung report card niya nitong week na to at last week. Para siyang sa una lang, porket nagkaroon sila ng ni Bella. Para siyang na-distract ganon. Si Noah, madaming ayaw sa kanya and madaming
Nalaban si Noah, pero ang paglaban ni Noah ay parang pilit lang. Yung sentom ko po si Kuya Gio. Kasi nga, actually guys, kahit nung first week pa ako dito, hindi ko palagi nakikita si Kuya Gio. Hanggang ngayon, di ko talaga siya nakikita. Next na sentom ko po is si Ate Becca. Si Ate Becca, kasi nung last week na challenge po, nagla-live din po si Ate Becca, pero hindi ko po nakikita na parang yung lahat ng effort niya, nilabas niya. Yung parang nag-live lang siya kasi yun yung challenge. And yung last ko naman is si Kuya Mitch. Si Kuya Mitch kasi, alam ko malakas si Kuya Mitch, alam kong malakas. Pero if magbe-base ako sa last week na challenge, nakikita ko din yung pagla-live ni Kuya Mitch. Parang nakikita ko sa kanya hindi na siya lumalaban. Yung parang same din kay Ate Becca na nagla-live lang kasi yun yung challenge. And knowing that return ni si Kuya Mitch, pero siya yung pinakaboto, siya yung rank 24 ata. So, nalamangan pa siya ng mga new CC, nalamangan pa siya ng mga starter dito na hindi naman ganun kalakas. Mitch. Actually, si Mitch, kababalik lang ni Mitch. And, feeling ko deserve niya na umuwi. Kaya lang siya bumalik para formality na masesend home na siya. Kasi feeling ko naman kasi hindi na talaga siya, wala na siyang planong bumalik. Nag-raise na siya ng kanyang flag, nasuko na siya. Si Gio, syempre, kasi si Gio, wala namang branch ang The House of Collab sa Malaysia. So, ayun. So, ilang araw na siya doon. Walang branch ang The House of Collab sa Malaysia, kaya dapat dito siya sa loob kasi nilaban niya dito at dito naman talaga dapat siya, hindi yung namimili lang ng mga branded things sa ibang bansa. Ibobottom kita, Zaira. Alam kong questionable sa inyo kung bakit deserve niyang umuwi para mabawasan ang malalakas. Papaltan ko siya. Papaltan ko si Zaira dito sa loob ng The House of Collab. Si Gio. Even you, the viewers, alam nyo kung bakit si Gio. To be honest, si Gio, okay naman siya nung pagpasok niya, naging close agad kami. Okay ko yung pakikisama niya. He's nice. Pero kasi, pag pumasok ka sa The House of Collab, dapat committed ka dito. Si Mitch. Why Mitch? Si Mitch, kagrupo ko siya ng weekly challenge last week. May napanood akong live niya na sinasabi niya dun sa live niya na wag mo nang bagsakan yung grupo ko kasi sila na nga yung nasa taas babagsakan mo. Okay lang naman yun kasi isa lang naman talaga yung mananalo ng 1 million. Okay lang. Ang pangit lang ng dating sa akin kasi sinabi niya pa yun sa live niya. Si Angel. Bakit si Angel? Last week nung na-bottom ako, sinend home niya ako. Tapos yung reason niya hindi ko nagustuhan kasi hindi totoo. Ang 3 sent home ko, first ay si Fred. Ayun. Nawawala na talaga yung presensya ni Fred na unang nakilala ko sa week 1. And I think, habang tumatagal siya dito, lalo kong naiisip na hindi talaga niya deserving pang magstay. Gio, grabe. Parang nagugusbam ako every time na wala ka sa bottom. And finally, nandito ka na sa bottom ngayon and deserve mo na ding magpahinga sa labas ng tuluyan. And last one, Noah. Kung i-compare ko kayo sa dalawa, Noah, no way. Ikaw yung masasabi kong hindi deserving sa yung dalawa. First is si Fred. Brother, dati binovote to save kita. Pero this time hindi ko na siya mapapalampas kasi nandito si Sir JB last time and sabi niya i-hype natin yung mga nagla-live selling. And napapansin ko na to sa'yo madalas. Lagi ka natutulog dito sa baba. Gio, sobrang naano ko doon. Doon time na yun na last week, wala siya sa bottom. Pero eto na, nandito na yung time. Brother, kaibigan kita pero MIA ka sa buong pagpasok mo dito sa mansion. Angel, hindi ko alam kung bakit ganun yung sinabi mo sa amin sa Sweet Lucy. Syempre nadama yung pangalan ko doon eh. So kung ilalagay ko yung
sapatos ko or kung lalagay ko yung sarili ko kay Chanel, tapos sasabihin mo sa akin na gano'n na nakaasa ako sa isang tao kaya siya nagbo-boom. No, sasabihin ko sa'yo, meron kami pa rin kanya-kanyang ginagawa in life. May focus siya dito, nakikita ko kay Chanel dyan, at may focus ako dito. Unahin ko muna si Gio. Si Kuya Gio, pagpasok ko dito, pagpasok ni Kuya Gio dito, nag-expect ako sa kanya na nag-excel siya from season 6. Especially nung season 7, as far as I know, nandun siya sa FNC and bago siya pumasok season 8, nasa FNC siya. So it means, madami siyang natutunan sa FNC, pero hindi ko nakita dito. Becca, si Becca naman, sa team namin, si Becca yung wala masyadong ambag. Basically, wala akong may nakikitang growth kay Becca. Fred. Si Kuya Fred, I can see how he continue his meta. Pero kailangan kasi natin i-balance lahat dito. Not just meta, also live selling, also our deliverables when it comes to report cards. Some challenges in here, kailangan natin ilaban. Hindi lang yung puro meta lang, hindi puro love team. Actually, all good sana si Kuya Fred, all good yung love team nila. Pero wag naman sana yung parang may love team ka na nga, hindi nyo patulungan yung isa't isa na mag-grow. Gio. Si Gio, umalis siya agad. And, parang nagtaka kami. Then, hindi man lang niya pinaalam sa mga sisi, ganun. Hindi niya man lang pinaalam na, alis ako kasi may ganito, ganyan. Parang, siguro, mas close siya sa mga boys. Pero yun. Pangalawa kong sent home, si Becca. Si Becca, lagi siyang nagkikwento sa akin na baka ako yung mabotom, ganun. Alam niyo yung law of attraction, guys. Yon. Tulad nga nung sa coaching, guys. Pag lagi niyong naiisip yung mga negative na bagay, yung positive, ganun, parang mas lalong lumalapit yung yung mga ganun. Yung mga, kunyari, kung ano yung mas lalo mong iniisip, ganun. Si Zaira, ang lagi niya nakikita kasi na lagi kami magkasama, gano'n. Lagi niyang pinopoint out yon. Pero pinaglalaban ko na okay kami sa report card. Ngayon lang hindi, guys. Kasi yun nga, nag-focus kami sa challenge, which is mahina nga kami. Number 1, Gio, kasi wala siya dito. Hindi siya around sa mga challenges na, even though na tumulong daw siya sa team niya, yung team niya is more on girls, tapos hindi siya nakatulong doon kasi physical nga. Pag physical, more on boys inaasahan nung physical challenge namin. Noah, nung weekend spotlight namin, sorry siya ng sorry. Hindi siya prepared. Si Zaira kasi hindi ko makapa yung ugali niya. Minsan pag hindi ko siya magamay paano makausap, di kami nakapag-usap ng maayos. Ang 3 sent home ko, una si Mitch, dahil binase ko lang yun sa performance niya this week, dahil nga wala siya nung physical challenge namin, and pinaka-list siya doon sa ranking this week. Noah. Si Noah naman is yung pagiging immature niya hindi pa rin nawawala. And lagi na lang siyang kailangang sabihan ng ilang beses bago gawin yung isang bagay, paalalahanan. Ayun. And ang last ko is si Gio. Si Gio is kilala naman na wala talaga dito lagi sa mansion. So, siguro panahon na rin na talaga sa kanya na ma-sent home na lang din. Gio. Hindi ko siya nakasama sa weekend spotlight at sa challenge ngayong Monday. And sa yung pangalawang sent home ko si Mitch, hindi ko po siya nakasama ng weekend spotlight. Pangatlong sent home ko si Becca. Parang naninibago po kasi ako sa ugali ng ibang babae dito. Hindi kasi ako sanay sa matikit na babae.